na pangarap ay hindi lang basta iniisip, kundi pinapanindigan, pinagsusulikapan at ipinaglalaban. Pangalawang gusto kong ibahagi sa inyo is keep going. Actually, second course ko po ang BS Accountancy. Pangarap ko po dati maging engineer, pero hindi ko kinaya. I was frustrated that time. Isang honor student mula elementary hanggang high school, pero bumagsak. Masakit. Nakakahiya. Nakakababa ng loob. Kasi di ba kapag sanay kang palaging magaling, parang hindi mo alam paano harapin ang pagkatao. Pero sa halip na tumigil, nagpatuloy ako. Nag-enroll po ako ng ibang course, BS Accountancy. Pinili kong magsimula ulit. At pinili kong buuin muli ang sarili kong pangarap. At natapos ko po ang BS Accountancy. At alam niyo po kung anong hindi ko inakala na makakapagtrabaho po ako sa isang bangko na doon ko pala mararanasan ang makahawak ng milyon-milyon araw-araw. Kahit hindi ko po pera, pero at least nakahawak na po ako ng milyon-milyon. Almost 2 years din po yun. Oo, hindi ako naging engineer gaya ng unang pangarap ko. Pero dahil hindi ako sumuko, napunta ako sa lugar kung saan mas lumawak ang pangarap ko at mas lumalim ang dahilan ko para magtagumpay. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, kahit anong ganda ng pangarap mo, darating talaga ang panahon na parang gusto mo nang sumuko. Pero sa mga panahong ganon, doon mo mas kailangang kumapit. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino sa klase. Hindi mo kailangang palaging motivated. Ang kailangan lang ay ito, huwag kayong titigil. Kahit paunti-unti, kahit mabagal, kahit may araw na parang wala na kayong gana, basta gumagalaw ka, may progreso yan. Kasi ang tunay na tagumpay ay hindi palaging mabilis. Minsan, ito'y serye ng maliliit na desisyong huwag sumuko araw-araw. Kaya kung mapagod ka, pahinga ka, pero huwag kang hihinto. Dahil baka bukas, makuha mo na ang matagal mo ng pinagdarasal. At balang araw, masasabi mo rin, buti na lang hindi ako bumitaw. Last, konting tiis na lang. Last, stay grounded. Habang unti-unti mong naaabot ang mga pangarap mo, habang tumitibay ka sa bawat hamon ng buhay, huwag mong kalimutang tumingin sa pinanggalingan mo. Minsan kasi, sa sobrang abala natin sa pag-akyat, nakakalimutan natin kung saan tayo nagsimula at sino ang kasama nating maglakad paakyat. Kaya kahit anong taas ng marating mo balang araw, panatilihin mong nakatapak ang paa sa lupa. Maging proud ka sa pinanggalingan mo, sa iyong pamilya, sa iyong paaralan, sa ating komunidad, dahil sila ang pundasyon kung sino ka ngayon. At higit sa lahat, panatilihin mong totoo ang puso. Hindi kailangang magbago ang pagkatao mo para lang umangkop sa mundo. Sa halip, hayaan mo ang mundo ang makakita ng tunay mong halaga. Ang kabutihan mo, ang sipag mo, ang pagiging ikaw. Ang pagiging grounded ay hindi nangangahulugang maliit kang mangarap. Ang ibig sabihin nito ay kahit gaano ka pa kalayo makarating, hindi mo kinakalimutang lumingon, magpasalamat at magmahal. Sabi nga sa isang Chinese proverbs, be like a bamboo. The higher you grow, the deeper you bow. Ibig sabihin, habang lumalago ka, mas lalo kang yumuko. Mas maging mapagkumbaba, mas marunong makinig, mas bukas ang puso sa iba. Huwag sana tayong makalimot sa ating mga guro na porket graduate ka na, hindi mo man lang silang ngitian. Sana pag makasalubong nyo man sila sa kung saan,
ngitian niyo pa din naman sila. Diba? Sila yung pangalawang magulang natin. Huwag din sana tayong makalimot sa ating mga magulang. Isama po natin sila sa ating mga pangarap. At huwag din tayong makalimot sa mga taong nagbigay ng kanilang oras at sakripisyo upang matulungan tayong makarating sa ating mga pangarap. Mga graduates and completers, ngayon ay panibagong yugto na naman ng buhay ang haharapin ninyo. Maaaring may halong excitement, kaba, at kahit konting takot. Pero gusto kong ipaalala sa inyo, mangarap kayo ng malaki. Magpatuloy kayo kahit mahirap. At manatili kayong mapagkumbaba. Hindi madali ang tatahakin ninyong landas. Hindi madali ang buhay. Pero kung dadalhin ninyo ang tatlong bagay na yan, pangarap, tiyaga, at kababaang loob, sigurado akong malayo ang mararating ninyo. At kung sakaling maligaw kayo sa landas, balikan ninyo yung dahilan kung bakit kayo nagsimula. Balikan ninyo yung batang dating nangarap lang habang nagtatrabaho sa bukid. Balikan ninyo yung estudyanteng kahit ilang beses mabigo, piniling bumangon. Balikan ninyo yung pamilyang naghintay at nanalangin sa tagumpay ninyo. Kasi sa dulo ng lahat, hindi lang ito tungkol sa kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung paano ka naging tao habang inaabot mo yung pangarap mo yun. Kaya muli, congratulations, Batch 2025. Ang mundo ay naghihintay sa inyo. Bitbitin ninyo ang pangarap, lakas ng loob at puso. At sana balang araw, makita rin namin kayong maging inspirasyon sa iba. Congratulations sa inyong lahat. Mabuhay ang Batch 2025.